Bakit ayaw ni Robert Goyo makipagtalakayan sa akin? Binlock ako ni Robert Goyo. Alam nyo kung bakit? Dahil sinubukan ko siyang imbitahin sa isang talakayan, pagkipagsubukan. Dahil nga doon na, kumakalat nga yung video daw na ano siya. Siya daw ay, ano daw siya, yan, siya daw ay, CFD na SDA pastor. Kaya ako, inimbitahan ko siya sa isang talakayan. Ito yung, ang chat ko sa kanya, di ko makita sa isa dito. Pero sa kabila, nakikita ko naman sa kabila. Sabi ko rito, yung aking unang mensahe sa kanya, bro, ikaw ba yung nababalita na CFD daw na nagsabadista? Yun ang aking naman sa kanya, ikaw ba yung nababalita na CFD daw na nagsabadista? Ang sagot niya sa akin, yes, yun. Then, sabi ko sa kanya, pwede ka ba makatalakayan? Pwede ka ba makatalakayan sa live mamayang gabi? Ito ay minessage ko sa kanya noong September 2, 2023. 4:57 PM. So, September 2, anong araw yung September 2? Lang nga do, tinan ko lang nga, September 2 is Monday night. So, sinabi ko sa kanya, pwede ka ba makatalakayan mamayang gabi? Yung sabi ko sa kanya. And then, nang sabihin ko sa kanya yon, ang sabi naman niya sa akin is, ikaw tong SDA daw nga nagkatoliko karon. Oh, tinanong naman niya ako, so baliktaran to. Ako, from SDA, then nagkatoliko, siya naman, CFD, nag-SDA. So, sabi niya sa akin, ikaw tong SDA daw nga nagkatoliko karon. Sabi ko naman, ako yon. Alamin lang natin sa live namin mamaya kung paano nangyari na from CFD, naging SDA ka. So, meron kami communication ni Robert Goyo. Yung tinapik ni Eugene Gapo kahapon sa straight to the point na nag-viral daw na CFD naging SDA. No? At sabi ko sa kanya, pagkumparahin natin ang natuklasan mo sa natuklasan ko. Okay ba sa'yo yun mamaya? Bakit gusto kong pagkumparahin yung natuklasan ko sa natuklasan niya? Ba't gusto kong pagkumparahin? Ang reason kaya gusto kong pagkumparahin dahil para makita ko kung ano yung reason ba't siya nag-SDA gayong Catholic Faith Defender siya. Kasi sa Catholic Faith Defender, tinuturo sa Catholic Faith Defender na ang founder ng Seventh-day Adventist, si Ellen G. White, James White, Joshua Himes, Hiram Edson, and J.N. Andrews, Joseph Bates. At tinuturo rin sa Catholic Faith Defender na ang founder ng Roman Catholic Church ay walang iba kundi si Jesus Christ. At kung totoo siya na Catholic Faith Defender, merong referensya ni, no? Ngayon ng Grolier Encyclopedia, yan, latang-lata na yung referensyang yan. Lahat ng CFD may kopya niyan. Ewan ko lang sa iba na hindi nakapag-kopya, kung wala silang libro, meron namang Xerox copy. At saka ngayong hapon, nilalanggam yung kape ko. Ano ba naman to? Pati ba naman kape ko, pagtitripan pa ng mga langgam? Nagkakape kasi ako rito dahil ako inaantok. No? Teka. Ba't gusto nila mag-swimming sa kape ko? Ano ba naman tong mga langgam na to? Sabi ba naman pwedeng pagpuntahan? Kape ko pa na pagtripan? Ayoko nang uminom. Ayoko nang uminom ng kape ko na pinagtripan ng mga langgam, no? So, sabi ko, pagkumparahin natin na natuklasan mo sa natuklasan ko, okay ba sa'yo yun mamaya? Yun sabi ko kay Robert Goyo na pagkumparahin natin. Ang response naman niya sa akin ay, take the offer first. Ba? Meron siyang offer na gusto niya tanggapin ko. If naa kay mabasa biblical text nga Sunday mauna ang adlong igpapahulay hatagan ta ka
pahalipay. So dito, nagkukondisyon sa akin si Robert Goyo. Sabi ko naman sa kanya kanina, pagkumparahin natin. Yung gusto mo, yung request mo na na offer mo, mamayang gabi na lang yan. Mamayang gabi. Kasi kung yan ang hinahanap niya, meron naman tayo talaga mababasa dito sa Biblia na ito, sa Biblia na ito, kung saan mababasa talaga dito na ang linggo, tinatawag na araw ng Sabat o adlaw ay papahulay talaga. Yun ang gusto niya Sabi ko, mamayang gabi na bro. Mamayang gabi na lang yan. So, payag ka ba mamaya magsubukan tayo? Pagkumparahin natin yung natuklasan mo, kaya ka from CFD going to SDA, at yung natuklasan ko from SDA going to CFD. Pagkumparahin natin. Pagkumparahin natin. Pero takot si Robert Goyo. Sabi ko, isample lang para maunawaan mo. Isa sa reason nang iniwan ko ang SDA ay dahil hindi ito founded by Christ. Ikaw, kaya mo bang patunayan na yang nilipatan mo ay founded by Christ? O kasi, alangan naman, CFD ka, kung talagang CFD ka, tinuruan ka sana na ang founder ng SDA is not Jesus Christ. But anong nangyari sa kokote mo at bigla kang tumalon from CFD going to SDA? Hindi ba? From CFD going to SDA, paano nangyari yun? Kaya, sabi niya, pahalipay raman na dong, John. Pero kundi ka mo dawat, sige hatagin na lang ko text on my offer, kay if na we will talk. So, nangungondisyon siya. Yun ay isang paraan. Bibigay ka ng kondisyon sa hindi dapat magbigay ng kondisyon kasi yung gusto ko magsubukan tayo. Yung natuklasan mo, talagang CFD ka? Alam mo, CFD ka? Tinuruan tayo na ang founder ng Katoliko si Jesus Christ. How come nag-SDA ka? Nung natuklasan mo, magsubukan tayo. Pero ayaw niya. Ang gusto niya labasan ng letra por letrang mababasa. Ay hindi ganyan. Kung gusto mong maglabas ng katotohanan, huwag mong iano sa lahat na kailangan letra por letra. Ilabas daw biblical text. Ano to? Naging Bible alone? Ang lawak ng mundo. Kinukulong niya sarili niya. Ayaw niya. Sabi ko, kung alam mo ang sagot sa tanong na yan, then gawin natin mamaya. Yan. Sabi ko, hindi yan ang gusto ko mangyari. Ang gusto ko, pagkumparahin natin ang reason sa paglipat ko at paglipat mo. Sino ba sa atin ang tama? Kasi ako, from SDA to Catholic, siya naman from CFD to SDA, pagkumparahin namin, sino sa aming dalawa ang gumawa ng tama? Ako ba na from founded by Ellen G. White, lumipat sa iglesyang founded by Christ? O siya na founded by Christ, lumipat sa founded by Ellen G. White? Yun ang gusto kong pagkumparahin namin, no? Nagpapakilalang si F, sabi ni Cesar Junior Layo Ocado, dili na siya CFD bro. Shara Sakala Barcoso, tago na i-block na kanya. Brad, talagang binlock na niya ako, hindi ko na makita rito, pero yung isang ko, nababasa ko pa yung chats namin, no? And then, sabi niya, I can. So, kaya niya, I can, and willing to tell you on how the church infiltrated by pagans. So, ang church daw, infiltrated by pagans. When Constantine, the hordes of pagans came to church through baptism, that after the great battle of Milvian Bridge, sabi niya, na-infiltrate daw ng pagan. Aba, mukhang hindi ito nagsasaliksik ito Hindi in-infiltrate ni Constantine ang church, kundi he is converted nang dahil doon sa kanyang sign na nakita in hoc signo vinces.
By this sign, you will win. You will have victory by this sign. Kaya yung mga Roma dati, dahil doon, na-convert si Constantine, yung kanilang mga shields, meron ng cross. Dahil na-convert na si Constantine noon. Pero yan ba ang reason na iiwan mo ang iglesyang founded by Christ upang umanib sa iglesyang founded by Ellen G. White? Ang babaw naman ng utak mo dyan. Ang babaw naman ng utak. Na in-infiltrate daw. At naniwala ka naman na na-infiltrate nga. Kung talagang si FD ka, hindi mo babaliwalayan ng sinabi ni Kristo, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Nasa Bible yan. And I say to you, Peter, that you are a rock. New Living Translation. No? You are a rock. And upon this rock, I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Yung paganism, isa yun sa mga branches ng powers of hell. Branches lang yun. Yung paganism, branch lang siya. Isa lang siya sa mga sanga ng powers of hell. Pero ang sinabi ni Kristo, all the powers of hell will not conquer it. Tapos itong si Robert Goyo, nag-SDA dahil daw doon. Di ako naniniwala dyan Na-infiltrate, walang saving, nagpapaloko dyan. Kung talagang Catholic defender siya, hindi pwede maloko ka ng ganyan kasimpleng kababaw na kasinungalingan. Ang babaw masyado. Para ikaw ay ma-convert sa ganyan lang. Ay nako. Hinan nyo ha? Nag-viral yon pero takot akong subukan. Takot sa akin makipagsubukan. Nang nalaman niya na ako yung SDA, naging si FD, natakot na siya. Biglang nag-offer, kung ako pa sa kanya, lalaban ako. Sige. Total, gusto mo kung makipagsubukan? Sige, showdown tayo. Ilabas mo lahat ng ebidensya mo kung bakit ka nag-Catholic at ilalabas ko naman ng ebidensya ko kung bakit ako nag-SDA. Ganun dapat ang gawin niya. Pero hindi niya magawa. At bakit hindi niya magawa? Dahil alam niyang nagsisinungaling siya sa first place pa nung sinungaling na siya Imposible naman. Ikaw na may ebidensya, Catholic Church, founded by Christ, naniwala sa SDA, founded by Ellen G. White. Tuloy din ang ang pinag-usapan namin ni Robert Goyo. Sabi ko, sige mamaya tatawagan kita at yan ang pag-usapan natin. By 8 p.m. tatawag ako kaya get ready, sabi ko sa kanya. Ang response naman sa akin ni Robert Goyo, di man ka muhatag text sa ako offer. Nutana na lang ko unsay imong lifestyle karon. Muinom ba ka? Makahubog or pala inom ba ka? Musugal ba pud ka like hantak, buwang, baraha? Mudisko basab ka? Kaon ba kag scavengers? Ang layo na. Ang gusto ko pagkumparahin natin. Robert Goyo. Isa nyo to sa kanya. Ang gusto ko pagkumparahin namin ang mga reasons namin kung ba't siya nag-SDA at ba't ako nag-Catholic. Yun ang gusto kong mangyari pagkumparahin namin. Takot Takot siya. Ayaw niyang pagkumparahin. No? Next. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Hindi ako nakikipagsugalan sa letra por letra.
Ang gusto ko lang, mga valid reasons ng pag-alis mo at mamaya talakayin natin kung totoo ba na infiltrated ng pagans ang church founded by Christ. Yan sabi ko sa kanya. Ang response sa akin ni Robert Goyo, di ko mutubag unya kundi ka muhatag sa text sa ako offer. Oh, sabi nyo, kalahin mo, sabi niya, di ko mutubag unya kundi ka muhatag sa text sa ako offer. Takot siya, tawagan ko, kalain nyo. Nagpapakilala kang Catholic defender na nag-SDA. Ngayon tatawagan ka ng SDA na nag-Catholic defender, takot ka. Oy, alam ko nagsisinungaling tong taong to, Sabadista to eh. Oh, sa Sabadista sinungaling talaga yan eh. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, pag Sabadista, sanay sila sa pagsisinungaling. Yung kanilang sinasabi nila, kami yung sinasabi sa Revelation 14:12 na sumusunod sa kautusan ni Kristo. Lelang nyo lahat. Di totoo yan. Mga sinungaling yung mga yan eh. Mga evangelizers ng SDA, 100% na SDA evangelizers. Evangelizers kasi yung iba kasing membro kasi mababait yan. At karamihan sa mga membro, ordinary membro, walang alam. No? Karamihan sa ordinary member, walang alam. Kaya kapag nakaroon ng kaharap, tatagilid yan, susumbong sa layman. Tagilid yung mga membro, yung mga ordinary members. Pero yung mga layman, evangelizers ng mga SDA, sila lahat, 100% mga sinungaling ang lahat ng yan. Oh. Based sa experience ko, wala pa akong nakitang SDA evangelizers na honest. Wala pa akong na-meet na SDA evangelizers nagsasabi ng totoo. Pag lahat, tanungin mo, sino ang inutusan na mangili ng Sabat ayon sa Exodo 20, versikulo 2? Lahat ng yan sasabihin tao. Ayaw sabihin na Israelita ang inutusan. Sasabihin lang yan, tao. Pag sumagot yan ng tao, para i-generalize niya lahat, kasama Pilipino, sinungaling yan. Oh, sinungaling yan kapag ganyan. Okay? And then, sabi niya, ayog ang bakdong, text usa on Sunday nga nahimo og Sabbath day. Ha? Leapfrogging, I don't like. Sabi niya, leapfrogging, I don't like. Ako yung unang nagsabi sa kanya, magsubukan tayo. Magsubukan tayo. Kumparahin natin. Yung ebidensyang hawak mo, ilabas mo mamaya. Yung ebidensyang hawak ko, ilabas ko mamaya. Pagkumparahin natin. Yun ang gusto kong mangyari. Magkumparahan kami. Oh, magkumparahan kaming dalawa. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Siya naman, offer ng offer, basahin mo, naka-ready dito, ayoko lang ibigay dahil gusto ko magkasubukan kami. Dahil pag nalaman niya na merong ganito, dito pa lang atras na to eh. Sabi niya, saan mababasa na ang linggo gitawag o adlay pahulay? Basahin ko ha. Mateo 28:1. Ito yung kinabagsak ni Ralph Chavez sa debate namin. Sabi ganito, karon, sa hapit na matapos ang adlong igpapahulay, og sa pamanagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena og ang lain usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnganan sa wikang Tagalog. Ngayon na malapit nang matapos ang araw ng Sabat, at sa pagbubukang liwayway ng isa pang Sabat. Alam kong hindi ito hindi ito bogus eh. Bakit? Sa Greek nito, dalawang sabato nang nakalagay.
Opse de sabaton te epepus kausi ni Yesmian sabaton. Dalawang sabaton na nakalagay. Ano yung sabaton? Sabat. Ngayon, alam ko na may babasahin ako. Pero ang gusto niya, basa ka muna bago ako magbibigay na magsubukan tayo mamaya. Ayoko. Gusto ko, pag binasa ko ito, marami ang makarinig. No? Marami ang makakita, marami ang makarinig. Pero si Robert Goyo na nagpapakilalang CFD daw, na nag-SDA pastor, ayaw makipagsubukan. Wait lang. Ang sabi niya rito, sabi ko sa kanya, as a former CFD, alam mo na, hindi Bible alone ang Catholic. Asa man mong mamalangging? Sabi ko sa kanya, alam mo na hindi Bible alone ang Catholic. Kaya wag mo bilugin ang ulo ko. Sabi ko sa kanya. Ang gusto ko lang malaman kung nasa tama ba ang paglipat mo sa SDA. Sunday naging Sabat, sige, mamaya ilalabas ko yan, tawagan kita. Ito, niready ko na. Itatawagan ko siya. Ang sabi naman niya sa akin, response, tinan niyo paligoy-ligoy ng ng nagsisinungaling na pastor. Sabi niya, tradition is above the Bible. Sola scriptura midong. Ayaw kog bilugan ng imong tradisyon. Text usa ayaw ambak. Tingnan ninyo. Text usa ayaw ambak. Anong silbi ng text usa kung mamaya magsusubukan naman? Uy? Anong silbi ng text usa kung mamaya magsusubukan naman? Talagang takot Si Robert Goyo, takot na takot. Nararamdaman ko ang takot niya rito. Panay iwas. Sabi ko sa kanya, yes, magsola scriptura ka kung gusto mo. Huwag mo ko idamay dahil hindi kami ganyan. Tawagan kita mamaya para magkaalaman. Talagang ako'y kursunadang tawagan siya para subukin yung kanyang argumento. How come CFD ka, naging SDA ka? CFD, tinuturuan ng CFD kung sino ang founder ng SDA, kung sino ang founder ng Catholic, at may referensya pa bilang ebidensya, tapos CFD ka, nag-SDA ka? Uy. Sabi niya, sige karon, ihatag na ang text kabalo ko sa imo technique. Uy, anong technique? Sabi ko, labasan tayo ng ebidensya. Asan ang technique dyan? Nilabasan ng ebidensya? Sabi ko sa kanya, ako iniwan ko ang SDA, may mga valid reason ako at matitibay na mga ebidensya. Ikaw, meron ba? Yan sana ang ilabas mo mamaya. So ang ibig sabihin nito, latagan kami ng pruweba, no? Huwag ka matakot kung alam mo ang technique na gagamitin ko. Paghandaan mo na lang. Actually, wala talaga akong technique Hindi ako gaya sa mga SDA na gumagamit ng technique. Truly I say to you, ang mga SDA gumagamit ng technique. Tumamakaw. Mama, kuwasi di ba yun, mama? Kuwasa ba? Okay. Wait lang guys, hindi ako makapag-continue Mama, kuwasi di ba naman ba? Wala ko gaingon nga. Kakon ko? Si Divine kasi gustong kunin ng cellphone. Ayaw ko ibigay dahil pag nabagot siya, itatapon niya, basag ang screen nito. No? Sabi ko ganito,
Huwag kang matakot kung alam mo ang technique na gagamitin ko. Paghandaan mo na lang. Actually, ako, pag ako'y nagipagsubukan sa SDA, alam ko mga technique nila. Nalala niyo, tumawag ako doon sa programa ni Common Sense TV. Sino ba yon? Yung sa badistang yon? Alam ko gumagamit siya ng technique pero pinaghandaan ko yun. Sabi ko sa kanya, nasa leading question ka pa lang. Alam ko na ang dulo ng argumento mo. Ay, yung nandun kami sa programa ni Eugene Gapo, yung katalakayan ko si GR yata yon, GR. Ang topic namin, Revelation chapter 13, Revelation chapter 14, pag-aralan daw para matuklasan ng totoo. Napunta kami sa marka. Nilabas ko yung ebidensya ko from New International Reader's Version na ang tinutukoy ng 666 dyan ay si Emperor Nero and the Roman Empire. Yun nilabas ko ebidensya sa kanya. Bigla ba namang nagtanong sa akin, kayo bang mga Katoliko, meron ba kayong marka? Sabi ko, meron kaming marka, pero hindi marka namin na pinag-uusapan dito. Dahil sinabi na mismo ng New International Reader's Version na yan ay tumutukoy sa kay-Emperador Nero. Dahil mayroon ako ebidensya kung sino ang 666, wag mo nang itanong kung ano yung marka naming mga Katoliko. Dahil hindi natin topic kung ano ang marka namin. Sabi niya, sabihin mo na, okay lang naman yun sabihin mo na. Ba't ko sasabihin, hindi naman yan topic na pinag-usapan natin. Tapos, sinubukan niya yung pride ko. Sabi niya, oy, takot. Takot umamin si Janlo. Takot umamin. Ba't ka takot umamin? Technique yun. Sabi ko, hindi naman ako takot umamin May topic tayo. Ang topic na pinag-uusapan natin dito, kung ano ang katotohanan sa Revelation 13 at Revelation 14, ba't mo hinahanap kung ano yung marka namin mga Katoliko? Hindi naman yun yung topic natin. Sabi ko sa kanya. Siya naman, nag-uumigting. Yung mga comment naman ng mga sabatisa sa comment section, kinakantsaw ako. Takot si Jando, maabuta ta. Ano ako, loko-loko? Sa tingin niyo ba, maluloko niyo ako sa simpleng technique ninyo? Ganyan dapat sana. Ganyan dapat sana. Nang sinabi ko kay GR, sige, sasabihin ko sa iyo kung ano ang marka namin Katoliko, pero kailangan mo munang ipangako na kapag ako ay sumagot na, ay wag mong i-connect sa Revelation 13. Ano? Mangako ka. Ano ang sabi ni GR? Ba't kailangan ko pang mangako? Ibig sabihin, gumagamit siya ng technique. Ngayon, sabi ko dito sa kanya, kung alam mo, ang technique na gagamitin ko, paghandaan mo na lang. Literally, wala akong technique. Wala akong technique literally, no? Wala akong i-ready na technique. Pero ang nasa isip niya, meron akong gagamiting technique. Hindi ako gaya ng mga sabadista na para umubra ang kasinungalingan gagamit ng technique. Lahat ng mga SDA evangelizers, gumagamit yan ng technique. At ang technique na yan ay fallacy. Yan na. Ang technique na yan na ginagamit ng SDA ay fallacy. Ang Israelita ay tao. Ang Pilipino ay tao. At dahil tao ang inutusan, damay tayo. Fallacy yan. Hindi umubra yung yung kanilang technique sa akin. Dapat may technique man ako wala, kung alam man niya ang technique na gagamitin ko, paghandaan niya na lang, gaya ng handa ako sa mga technique ng SDA. Pag ako nagipagsubukan sa SDA, no? Tuloy. Ang response niya, wala gani kay mabasa karon, di ko unya
tubagon, kon karon wa kay ikadiga, wa kay text ikadiga. So, ibig sabihin, gusto niya na ilabas ko muna itong ebidensya ko bago siya haharap. Ayoko. Gusto ko, paglabas ko, marami ang nanunood. Total, kung wala akong ebidensya, di sana pumayag na sana siya. O sige, mamaya, labas mo yan. Pagharap sa mga tao. O, Brother Jando, asan ang ebidensya mo? Kung wala akong ebidensya, di lagot, kulelat, nakapunto siya doon. Ang kinakabahan niya, kung may labas ako. At kung may labas ako, siya ang kulelat dito. Kaya gusto niya, maglabas muna ako bago siya haharap. Hindi pwede yun. Gusto ko, maglabas ako ng ebidensya, harap ka muna. Yun ang gusto kong mangyari. Takot si Robert Goyo. Takot. Anong ginawa ko? Sabi ko sa kanya, para naman malaman kung tama ba ang paglipat mo sa SDA from church founded by Christ to church founded by Ellen White, isa ang mga founder sa itatanong ko mamaya. Kaya ihanda mo mga ebidensya mo. Nagbigay pa ako ng hint. Kalayan nyo, ang bait-bait ko naman. Nagbigay pa ako ng hint. Isa ang mga founder sa itatanong ko. So, doon pa lang, dapat mag-ready na siya. Na maglalabas siya. Ayon dito sa World Book Encyclopedia, kung meron man. SDA founded by Jesus Christ. Eto ang ebidensya ko. Kung ganon, di, ilabas mo. Ba't ka nag-SDA? Ilabas mo. Kasi isa yun sa hahanapin ko, yung founder. Ano nangyari? Naglabas ba? Nagdadahilan. Sabi niya, wa ko mahadlok. Oy, misod manggani ko sa simbahan sa dihang gi-invite ko sa ako nga mga former kauban nga CFD dito sa Santo Niño San Agustin, paki ko sayo. Pumasok ka man doon o hindi, wala akong pakialam doon. Ang gusto ko, maglabasan tayo ng ebidensya. Ano ang reason na from Catholic nag-SDA ka? At maglalabasan ako ng aking reason, ba't ako from SDA nag-Catholic? Pagkumparahin natin yan upang malaman kung sino sa ating dalawa ang gumawa ng tama. Anong response niya? Sabi ko sa kanya, kung hindi ka takot, then get ready mamaya, tatawagan kita. Dahil dito, final na ang answer ko, tatawagan ko si Robert Goyo. Ang sagot sa akin ni Robert Goyo, naamay amo mga debater, kung gusto ka, tuan na, gihatag na ko sa lain. Takot na siya. Sabi niya, naamay amo mga debater kung gusto ka. Pero di ko ganahan debate kay puro mura. Kantyaw, ana baya mo. Mawala ato pagkakristohanon. Got to go. Bilin lang nako sa imuha. Ayaw sa pagtawag kundi ka kahatag karon og text on Sunday. Sacredness according to the Bible. Ayaw sa tradisyon. Wait lang ha. Yan. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo. Dito, ipinapasa na niya ako sa iba. Sabi niya, meron kaming mga debater kung gusto mo. Bakit? Ikaw ang gusto kong makasubukan. Kasi, nagbabalandra ka sa Facebook na ikaw ay Catholic Faith Defender na naging SDA. Nagbabalandra ka eh. Kaya huwag mo ko ipasa sa iba. Gusto ko ikaw. Dahil nagpakilala kang CFD ka. Na nag-SDA ka. Huwag mo kong ipasa sa iba. Sabi niya,
Pero di ko ganahan debate. Ayaw niya sa debate daw. Kay puro mura. Kailan pa nagmura ang punto por punto? Kailan nagmura ang punto por punto? Si Ali Javier nga bina namin sa punto por punto kasi yung bibig bastos Oh. Kailan nagdebate sa punto por punto na nagmura, nagkantsawan? Wala. Ang gusto lang sa punto por punto, ang gusto lang namin sa punto por punto, ilabas nyo ang mga ebidensya nyo. Walang nangyari. Takot sila. Takot. Sabi ko, ikaw ang lumipat kaya sa'yo ako magtatanong. Unang tanong ko sa'yo, sino ba ang founder ng SDA at doon ka lumipat? Example lang yan. Kaya paghandaan mo. Sino ba ang founder ng SDA at lumipat ka doon? Paghandaan mo yan. Sabihin, nagbigay na ako ng hint. Ang gawin niya lang is ilabas ang ebidensya ng SDA was founded by Jesus Christ. Ang sagot niya, di man ka muhatag text sa ako offer, ngutan ako sa unsay imong lifestyle. Binalik niya yung yung kanina. Lifestyle. Karon, muinom ba ka makahubog? Or pala inom ba ka? Sagot, hindi. Amoy pa nga lang ng alak, ayaw ko na Kahit pa nga maliit lang yung amount ng alcohol, ayaw ko nga Red wine, di nakakalasing ang red wine, pero ayaw ko nga Oh. Ayaw ko. Ang gusto ko lang inumin, tubig, soft drinks, juice. Yung guyabano juice, ayaw ko yun. Ewan ko, ba't ayaw ko yung guyabano juice, no? Siguro sa lahat ng juice, siguro natikman ko, ayaw ko yung guyabano. Ayaw ko yung pomelo. Yung mga ganun, Pero juice pa rin yun, Ano pa? Soft drinks, juice, tubig, chocolate milk, milk tea. Yan ang mga gusto kong inumin. Yung nakakalasing, lelang hindi ako umiinom nun. Sabi niya, musugal ba pud ka? Wala akong alam na sugal. Ang alam ko lang maglaro ng baraha yung unggoy-unggoy. Sa edad kong ito, ang alam ko lang sa baraha yung unggoy-unggoy. At saka yung ilagay mo sa lamesa yung mga 6 ganyan. 6 hearts, 6 spades, 6 diamonds, 6 gloves. Tapos yung maglalaro dapat 4 lang dahil dugtungan nila 4 lang yan 4. So kung sinong may hawak ng king at alas, yung maiwanan ng baraha sa kamay siya ang talo. Yun lang alam ko. Meron pa pala isa, kalgaburot. Ano kayo kalgaburot? Yung pareho ng pareho ng dahon. Halimbawa, pag bunot mo heart, lagay ganyan. Yun lang alam ko. Hindi sugal yun. Wala naman kaming pusta doon. Sa amin lang, pag nagkamali, ganyan sa mukha ng uling. Meron ba nagsusugal kung naglalaro ng unggoy-unggoy? Wala. Meron ba nagsusugal naglalaro ng kalgaburot? Wala. Meron bang sugal na naglalaro nung dugtong ng mga Wala. Ano pa lifestyle daw sabi niya, muhantak ba ka? Hindi ako kailanman naghantak. Hindi ko ugali ang maghantak, hindi ako nai-enjoy doon. Sabi niya, buwang, baraha, buwang, sabong. Manok na namin ayaw kong hawakan Bukingan na to. Bukingan na to. Manok ng tatay ko, ayaw ko hawakan. Kaya ang tatay ko, ako yung palaging kalaban. Kasi, ako, takot ako ano ba sa Tagalog yung matuhak? Takot ako matuhak. Yung tukain. Ayaw kong matuka. Pag hinawakan ko lang gumagano ng ulo, ang sarap ng bitawan. Ang sarap ng bitawan. Bakit? Dahil ayaw kong matuka yung kamay ko. Yun.
No? Yun. Ayaw kong matuka. Tapos, pag meron kaming mga inahin na kailangang hulihin para ihawin, ayaw kong dumampot. Kaya ang papa ko galit na galit sa akin pagdating sa paghawak ng manok. O, sabong pa kaya. O. Sa baraha. O, unggoy-unggoy. Unggoy-unggoy, galgapurot. O yun lang alam ko. Wala akong ibang alam na laro. No. Wala akong ibang alam na laro. Unggoy-unggoy lang, galgaburot. O, yun lang ang alam ko sa buong buhay ko. Honestly, with all honesty, unggoy-unggoy lang, kalgaburot, tsaka yung kunik-kunik ng mga dahon, yun lang alam ko. Yun lang ang alam ko sa buong buhay ko. Anong edad ako ngayon? 40 anyos na ako ngayon. Yun lang ang alam ko. Kalain nyo? Yun lang ang alam ko. Oh. Next. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala dahil wala akong bisyo. Usap lang tayo mamaya para naman makita kung sino ba ang nasa tama. Ako from SDA lumipat sa Katoliko o ikaw from Katoliko lumipat sa SDA. Ako matitibay ang ebidensya ko na iniwan ko ang SDA. Ikaw, kaya yan ang paghandaan mo. At isa pa, alam ko ang tradisyon ng SDA. Pagdating sa pagsagot sa tanong, kaya alam ko lahat ng itatanong ko sa iyo at hindi maa-apply ang tradisyon ng SDA. Ano ang tradisyon ng SDA? Yung technique nila, mga fallacy questions. Saan mababasa sa Biblia ang remember the Sunday to keep it holy? Yung mga fallacy questions, yun ang kanilang technique, tradisyon. No? Ang sagot sa akin ni Robert Goyo, I won't budge unless you will first give me a text on my offer. Talagang ayaw niya makipagsubukan sa akin. Ha? Ayaw niya makipagsubukan sa akin. Gusto niya basahin ko muna. Ang gusto ko, babasahin ko lang ito sa live talakayan. Yun ang gusto kong mangyari. Hindi yung basahan muna bago niya ko harapin. Ang mangyayari niyan, magiging keyboard warrior ako niyan. Bakit? Kasi, may mga follow-up questions pa yan. Pagdating sa live, wala na pag-usapan kasi nag-reply na ako dun eh. Oh, so ayoko yung ganun. Sabi ko, mamaya na lang gabi. Sabi ko sa kanya, misleading offer yan at gaya ng sabi ko, hindi kami Bible alone. So why offering me such kind of offer? Hindi mo ko magagapos sa letra por letra dahil hindi nga kami sola scriptura. Sige, get ready para mamaya. At magtagalog ka para ka maintindihan ha. Ang pangit naman, ang tanda mo na wala kang alam sa Tagalog. Ang sabi niya, lahi tagdalandong. Kay kami sola scriptura, this ends our convo. Sabi ko, ano? Wala kang valid reason? Hindi, wala na. Black na. This person is unavailable on Messenger. Unavailable. Sinearch ko gamit lang ibang account. Gamit yung ibang account na nandoon pa rin ang account ni Robert Goyo. Pero dito, hindi ko na siya ma-replyan kasi binlock na niya ako. So dito, yung nagmamayabang na Catholic faith defender daw. Ha? Catholic faith defender daw. Na nag-SDA pastor, takot akong makipagsubukan sa kanya. Ha? Takot siyang magipagsubukan sa akin. Nabaliktad. Takot siyang makipagsubukan sa akin. Kawawa naman. Hindi sana magyabang. Ano? Hindi sana magyabang. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog
Nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.